worship your name, Lord. Huwag kami laing pasidunggan kundi ikaw lamang. Jesus, we love to worship you. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Magkaguli ang kinabuhi
Good evening sa tanan. Let's pray. Dear Father, Holy Spirit, help me to deliver your word, the word of Jesus, to this church, to your people. I pray that you will give us time to open our hearts and our ears and our minds, that we may understand what you want to say to us tonight. We pray in Jesus' name, amen. Ang first verse, ako yatag karon, usa ka verse nga gihatag ni King Solomon kanato, og matud pa sa NAS or New American Standard, there is a time for every event. There is a time for every event. And ang definition sa time is the definite continued progress of existence, whether it is past, present, or future. O ang event is an important thing that happens. And there is a moment in every time or in every event. Okay? There you are. A moment is a very brief period of time. So kung atong i-circle ang time, naso diha ang event within sa scope sa time. O within the event, dunay moment din ha sa sulod. Sa maong event. Okay? Time moves fast. 2025 na taron kapatid. And life is short. In other words, time shortens our lives. So time is of the essence in our lives. Importante ang panahon sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. That is why I entitled this evening pag-share nako Ihem. Ihem. Acronym na siya. E stands for embrace. H, Him, God, Jesus, Holy Spirit. E, every M, moment. So embrace Him every moment like never before. LNB. Him in LNB. Embrace Him every moment like never before. Ang time mao'y naglimit sa kinabuhi sa tao ug sa tanang creation, tibuok creation sa Dios. And we are limited by time. We are not infinite. We are finite beings. Our years here is numbered. Do na tay expiration date. Ug inig-expire ana materminate ang kontrata sa atong kalag nga ni sa lawas, ug ang lawas hipuson kay tagaan ni siya ug bag-ong lawas ang maong kalag. Ang problema, asa nimo i-spend ang time sa maong kalag? Duha ray kapaingnan, hell and heaven. And all of us, including Nikki Glaser, ang MC sa Golden Globe Awards atong Domingo, gusto sila malangit. They want heaven. Tanang mga celebrities o artistas sa Hollywood, gi-interview sa 60 Minutes ug sa NBC, they want to go to heaven. Sad to say, atong Domingo, ilang gi-blaspheme si God, ilang gipasipalaan si God, ilang gikantyawan si God sa ilang awarding during that day, last Sunday, the other Sunday. Ang ilang survey matud pa sa Globe's leaders nga ang cast and crew kay naglabi man ang nabiktima karon ang mga crew o cast, mga cameramen, mga writers,
sa Hollywood, sa Los Angeles, California. 11% or 11 ang nimbutar sa cast and crew. Ang nimbutar sa mga moms, 3. Ang nimbutar sa God, 0. Mayon taugwa sila mga tawa. Mga tawa silang tanan. Gibugal-bugalan lang Diyos. 2 days after, hantod karon, nagsiga pa, like hell ang ilang syudad. Do not miss up with God. We should not miss up with God in our lives. Remember, we are finite beings. We are human beings. We are only a created beings by God. Kung makakita mo sa Voyager 1, maning travel, layo, pila to ka billion miles gikan sa Earth. Milingi siya o gisyatan niya ang Earth. Tuldok ragid kapatid. Tuldok ragid. Nga hayag. Dat. Mas dako pa ang buwan. Mas dako pa ang Mars. Of course, common to. Madistract naman to siya. Pero at least nakasend siya photo sa Earth. Masarap katuldok sa tibok space. And we are bound by time in this whole universe. Our lives, body, soul, and spirit is influenced and affected by time. Ug ang time, nahitabo, nga gi-express sa numbers. Gi-measure ang time by numbers. Natay video din na kadiyot. Muna countdown. Diba? Okay. Numbers, diba? 15 days ago, tanan nato nag-countdown sa New Year. Sad to say, it's tragic nga ang taga Palisades o taga Malibu, mga dato po to sila. O sila kabantay nga tinagalan na dahil ang mga balay o ang ilang mga memories, ilang mga lulog-lula, mga pictures, ilang mga alahas, ilang money. Hurot tanan. Kung kakita mong gid ba sa news? Patag. Nahimong abo mga igsoon ang tibuok. Lugar nga naigo. Nga gi-fuel sa sunstorm, nahimong firestorm, ug ang ilang lugar nahimong fire zone. Nga matud pa mura sila giunan og snowflakes of fire in columns. Sa makadakog kinumo ang mga amber, ang mga baga, nga kusog kayo. Perting kusugan ng kung gikan din padung sa City Hall. Tuatug pa dito. Layo ra sa unog pero naabot 2 kilometers, 3 kilometers away from the mountains. Let us be careful in serving the Lord because God is pretty well serious in our time. We are not playing religion or any denomination. Gikanta na to. We are serving the living God. And we don't want that God will be much angry. Dunay time nga iyang ibubo ang kasuko. Ingon ang mga kalag ilawom sa altar sa Revelation chapter 6, chapter 9. Chapter 5. How long, O Lord, shall you avenge? Nangita na sila justisya. Kaya man si God sa Romans nga, vengeance is mine, says the Lord. Kung gidaog-daog taros ekonomiya, gidaog-daog ta karon sa atong kahimtang, gibugal-bugalan ang atong pagkristohanon, be assured that God is a just God o siya ang mupahamtang sa hustisya alang sa mga tao nga nagsakit sa iyang makatawhan niadtong nagluto sa iyang makatawhan. Padayon mo sa pagpangalagad sa Dios kay ang Dios hustisya man. Amen?
Nakapangutana ko, di man nagsugod ang New Year. I mean, kinsa may pirmiro nga nag-celebrate og New Year. Nakakita ko video o akong ipakita ninyo, di nagsugod kisay unang nag-start. Which country is the first to celebrate the New Year? You see, the Earth is divided into 24 standard time zones, and the new day starts at the international date line and moves westward. So the country closest to the line celebrates the New Year first, and that country is Kiribati, a small island nation that makes this line look so strange. It's interesting that the last place to celebrate New Year is American Samoa. These islands are very close to Kiribati, but they sit on the other side of the date line, creating an incredible 25-hour time difference. Atong Have you balikan. ever wondered which country... Sige, balikan to. Wala na, na-off na. Have you ever wondered which country is the first to celebrate the New Year? You see, the Earth is divided into 24 standard time zones, and the new day starts at the international date line and moves westward. So the country closest to the line celebrates the New Year first, and that country is Kiribati, a small island nation that makes this line look so strange. It's interesting that the last place to celebrate New Year is American Samoa. These islands are very close to Kiribati, but they sit on the other side of the date line, creating an incredible 25-hour time difference. Have you ever wondered which country So, is the first to celebrate? Stop. Now you know. Doon ay dapit sa Oceania or Micronesia, taliwa sa Pacific. Karon, gitawag og Kiribati. Mao ni nag-unag sa ulog sa New Year. O nya, padong west. Kay gibahin, matod pa, 24 standard time zones, international. So doon na yung mga oras, lahi ang oras na to din lahi ang oras sa Japan, siguro magkapareha, pero layo-layo na kay gibahin mag 24 ka time zone ang tibuok kalibutan nga magsugod sa Kiribati ug mahuman pod sa American Samoa. Duol ra sila silingan ra kaayo pero nag-igo man sila. Maigsoon, nagtuyok ta. Kung atong pagtuyok, within sa atong kaugalingon, naghatag o inihap nga panahon sa nanggipuyo. At the same time, nagtuyok ta sa solar system. Ug naa diha in between from the womb to the tomb, gikan sa imong pagkahimugso hantod sa lubnganan ang epekto sa influensya sa time nga atong gisgutan sa panahon o sa orasan. Gikan sa duyan hantod sa lubnganan, in between naa mo epekto ang time diha, maunay influensya sa time sa imong kinabuhi. Muedad ka in the course of time. Ang atong ganiya, giilis ang dagan sa katuigan. No? Musibog ang katuigan tungod sa panahon because of time. Ang population karon is 8 billion from few millions before. Tungod sa time, ang population nagkana mo og tubo. Dili lang kay kana ang imong sweldo. Gikwinta sa numero kung pila imong sweldo, 6 digit or 4 digits. Ang grado nimo sa eskwelahan, gi-express o gisukod pinaagi sa numero ang imong performance. Ang imong intellect, ang imong pamilya, gihap pinaagi sa numero. Ang mga palitunon, gisukod, pinaagi sa numero. Ug ang numero, maoy nag-express sa panahon. Ang imong output sa work, ang distance sa atong biyahe, how many hours from here to Singapore, or from here to Oslo. Ang atong mga boto, atong votes during election, giihap, gikwinta, kini atong gibasa, Ecclesiastes 3 verse 1,
number. Ang atong timbang. Karon giurasan ko. Ang kailangan mahumanta sa tukmang oras nga atong gitagal. So, giurasan tang tanan. Muni nagatag og limit nato. We are limited. Ug matod pa sa scientific, next slide, radiometric dating, ang edad sa kalibutan is 4.5 billion years. Pero sa Biblia, 6,000. Sa Jewish calendar, 5,785 years pa ang kalibutan. Yang. O karon sa New Testament, gikan Jesus, 2025. Common Era CE or AD. After Christ. So makita na to mga kapatid nga we are ruled by numbers. We exist by numbers. We are ruled by numbers since time began. Diya nagsugod ang kwintada. Pila ka pamilya, unsang tuiga, numero na kapatid. Panalitan, gikan ni Adam pa doon ni Moses, Adam, Noah, Moses, 2,000 years daw. Sa ilang kwinta sa mga scholars. Gikan ni Moses pa doon ni Jesus Christ, another 2,000 years. Gikan ni Christ sa atong panahon, another 2,000 years plus 25, kaya 2025 naman ta. Ug dunay incoming nga gisaad si Christ nga 1,000 years nga siya mo reign. Ug abi ninyo unsa? Nagkinahanglan siya mga tao nga mo reign with him. Muduma sa mga gobyerno, mahimong mayor, kapitan, traffic enforcers, trabaho sa LTO, tanang nagtrabaho sa gobyerno, sa theocratic government. During that 1,000 years, nga mo reign si Jesus Christ, nagkinahanglan siya magkristohanon. Munang gipundok niya o gibriefing niya o sige tag lecture may tungod ni ini kay importante ni. Kay dili ta mawagtang bisag finite being ta, pero gitagaan tag infinite spirit tungod ni Christ. Tungod kay si Christ mo reign ug nagkilahanglan siya og mga tao in glorified, exalted bodies nga mo reign with Him for 1,000 years. Incoming pa na kapatid. So, may expiration tantanan because of time. May expire kita. Ang physical, material world, kining atong gipuy-an, gidumala o gimanduan sa orasan. Ang atong makinabuhi na influence sa time. Ang atong body apektado sa time. Ecclesiastes 3 verse 2. Adunay panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. So in between ana ang issue giunsa paggamit ang body nga giisip o maoy templo sa Holy Spirit nga gihatagag time to execute. Naa ka sa school, naa ka sa imong workplace, giunsa nimo paggamit as a Christian ang body nga gitagaag enough time. Kung awit ganiha, di ba nindot kay ito, no? Nga mahimotang witnesses, mahimotang saksi, musangyaw. Atong gamiton, atong i-maximize ang atong time sa atong work. Number 2, ang atong kalag, ang soul is affected by time, apektado sa panahon. Makuraptid ang atong soul. Pag abot sa baby, limpyo pa na siya. Inosente pa siya. Tungod sa dagan, pagligid sa panahon, in the course of time, nakuraptid ang iyang soul. Kung unsay gi-feed niini sa iyang gitanaw, sa iyang gipaminaw, in the course of time, while at the same time, he is growing to maturity. Maignorante ni siya kung dili ma-develop o dili ma-educated o ma-educate ang iyang soul.
ug ang mga eskwelahan ana, ang education ni ana, ang training mo ay naghatag og higayon nga ma-develop ang atong mga kalag, ang atong mga intellect ba, no? Sa Bible doon ay gitawag og barbarians. Dili sila maedukado, wa sila maedukar. Wa sila kultura. So wa sila history. Ngano man? Wa man sila libro. Di man sila kamao musulat. Makamao sila musulti. Mabitong gitawag sila barbarians kay ang ilang pinulungan Kita mo sa kanang mga middle age nga mga mga salida katong mga hugaw kaayo nya volume kayo kung magira daghan kayo sa karaang panahon. No? Nya ang ilang mga hinagiban, mga bukog, makaraan yung kayo ba? Di ka kasabot sa pinulungan. No? O ang ilang language, wa nila matranslate into writings nga mahimong basihanan sa next generation nga mabot. Kaya di man sila katigo musulat. There was a time, gani ka naman sa archaeologists, sa mga langob, ilang mga gitunaan. Unsay mensahe sa mga paintings, sa mga drawings, sa mga caricatures, o gubang mga figures din na either animals or trees or people. Yung kitagaan lang interpretasyon. So muna na ibauta, unsay kagahapon sa ancient civilization. Because they were educated, the Greeks were educated. Hantod karon ang ilang mga pillars, ang ilang mga columns, pedestals. Ang Ephesus na pamanggani. Mga relics ba, mga ruins. Ngilngig ang ilang architecture. Sa Egypt, doon ay pyramid. So naka-develop sila, naabot ka nato ang history tungod kay may culture man sila. Cultured people ba? Barbarians, no. Wakit taon sila. So, ang soul, mo-accumulate ni siya og knowledge. Sa ngadto-ngadto, samtang nagtubo ang tao sa dagan sa panahon ba? And we will start to begin, we'll begin to understand life. Ining tubo na ni mo, inanim din kinabuhi. And many things in life, you will begin to understand why, how are these things, why it is happening. Ay katulo, ang spirito is affected also by time. Ma-influence din siya sa dagan in the course of time, ma-influence siya sa evil spirit. Ma-influence din siya sa good spirit. So kita'y mo pili, anak, kapatid. Pero naay may balita, naay parte sa tao nga alang lang sa Dios, alang lang sa magbubuhat, alang lang sa nagbugda kaniya. Muna ang tao, bisag unsa pa siya ka atheist, nangita siya sa maker, nangita siya sa creator. Although mag-create siya og something, tungod sa iyang desire, pag ila, kinsa yung nag-create niya. O kini mo gi-exploit sa mga kult o sa false religion. Ning offer sila og false belief nga aniun aron maluwas ang atong kalag. Ang mayong balita kay nagbilin si Jesus Christ sa iyang pulong. Amen? O kini mo educate sa atong mga kalag. Kini mo inform, mo ni input. Kung sige kag input sa Word of God, nga ni sa imong soul, musugot kag sa dili, katong giwali atong Domingo, mo grow ang imong kalag. Ug ang imong spirito, same naman na sila, immaterial, invisible. So sa panahon sa early church, doon ay gitawag og mga Nicolaitans. Compromising kayo ang maong church. Sa Acts chapter 6, doon ay 7 diya nga gipili, nga maoy mo administer sa early church. O posible nga katong usa nga gitawag og si Nicolas, maoy ning likoy og pagtulunan nga
okay ra kung magpakasala. Tungod kay grasya man ang Diyos. Tinood na? Sa atong panahon doon ay gitawag og antinomians. Nga ang ilang pagtuo tungod kay God is love, may gugmaon ang Diyos, dili makaako ang Diyos sa pagsilot sa tao. So okay ra kung magpakasala. Dawaton nimo si Kristo, pwede na ka magpakasala kay God is love man. Grasya man. Maigsuon pagbantay. Disgrasya ang dating ni Ana. Teaching na ni Balaam. Muna'y pagtulunan ni Balaam nga gi-warning sa Church of Thyatira, Church of Sardis, ni Jesus Christ, Church of Pergamum. Kapatid, dunay gitawag sa ato karong modernong panahon og Romanism. Kinsa nagtudlo nga ang imong kalag maluwas pinaagi sa maayong binuhatan, good works, ug indulhensya, paghatag aron ka maluwas. Mao ni ang gipantanyag o gi-exploit kay ang atong kalag nangita sa Creator, nangita sa dalan. Si Jesus misulti nga ako ang dalan. Ang tao magdumili sa pagtuo nga siya ang dalan. Salamat sa Ginoo nga na ikaw karon ihatod ni ngadto sa uban. Aron sila makasabot nga nagkinahanglan ng atong kalag ug agianan aron makasulod ta sa gingarian sa Dios. Katong sa kalibo katuig ba? Usa man nato pagsulod didto kunwa si Jesus Christ. Nga ang patik sa Holy Spirit mao man toy atong ID, di man ang atong national ID o atong passport. Ang atong pagdawat ni Jesus Christ mo'y makapasulod nato sa 1,000 years reign ni Christ. Physical, literal, governmental, political, theocratic. After that, eternity. Wala na. Dayon-dayon na. Wow. Amen? Palakpaki sa Ginoong Hesus. When you were born, your spirit was dead. Because it was affected by time. Sala nga panulundon. Wata kay bao, ana, until somebody told us that we need to be converted. We need to receive the Holy Spirit. We need to be born again because our spirit was dead when we arrived on earth. Tamo? Our body walks like zombies, but our spirit is dead. But in the course of time, kanindot, no? In the course of time, we met Jesus. And He came to us. Og na born again ta. Amen? Wata may member of religion. O grupo. Of course, naghingalan tag God of glory, kaya mo nag-registro dito. Pero sa langit, ang imong registration, Holy Spirit, patik sa Holy Spirit. Amen? So siguro ang na Holy Spirit, ayaw dua-dua eh. Pag sure na ka nga na ang Holy Spirit, pagdawat ni mo ni Jesus Christ, wala na. Kausar na may tabo. Puyaan ka niya, di na kayo magbalik-balik. Sudwa mo. Pero make it sure. Mao na gitawag ko assurance. Kay, sa kabahin sa Diyos, secured ka na. Dili mamakak si God. Mo-offer siya salvation. You're secured. Ang kabahin na to, mo na problema kung assured ba ta? Assured na ni God, secured na ni God ang salvation through Christ, pada sa Holy Spirit, ang pangutana, assured ba ta? Do we believe? Daghanon niya nga mahingang ha. Inigbalik ni Jesus Christ, abi man ako, di ko maluwas. Maluwas man di ay. Daghan po mahingang ha. Abi man ako maluwas po, na impirno man day ko. And many will call unto me, Lord, Lord. But the Lord will say, I don't know you. Ecclesiastes 3:6. Adunay panahon sa pagpangita o panahon sa pagwala. So, here, papabinawan eh. God could just have judged man. Diya. Antamano, during
pagkasa ni Adam and Eve. Pwede naman ito hukman ni Ada yun. Immediately. Amen? Pero nga naman niya hukmida yun. Si Adam, si Eve, nganong iya pa mag-iinat, nganong pa mang iyang gidelay. Masa may tuyo ni God, nga pagkasakpi na niya, nganing violate, disobey si Adam o si Eve, pwede man. Urad mismo, kung sa'y term ni Ana, ura-ura? Ha? Urada? Ura-urada? Ano? Human tanan, human istorya. Pero nga naman nga man niya, hukmi. Gitagaan niya o grasya. Aron makita nga ngatong Diyos sa kaayo. Buotan nga Diyos sa grasya. Ug ingon ang Colossus 3:10, pinaagi ni Kristo, gisuluban ka sa bag-ong kinaiya. Nga gibag-o diha sa kahibalo. Sa kahibalo. Dili sa binuhatan, kundi dili sa kahibalo. Unsa man nato pagkahibalo? Kuno atong basa sa mapulong. Sumala sa nagdagway sa nagbuhat niini. Ang word kahibalo, knowledge, epignosen sa Greek, means deep knowledge. Nagpasabot nga your spiritual development, your spiritual cell development is directly connected to the increase of your knowledge. The more you have knowledge in God's Word, the more you are spiritually developed and will mature eventually. Kaya mo increase mo siya. That's how you progress spiritually. That's how you progress spiritually. That's how you grow. Knowledge of the Word of God is the key. Mora ginaig sa on. Knowledge of the Word of God is the key. Gusto ta mo tubo? Gusto ta mo mature? Equip yourselves with the knowledge of God. In the meantime, Him. Embrace Him every moment. Kada adlaw. Kada taod-taod. Unsa imong buhaton. Enjoy every moment. Enjoy His presence. Enjoy the love of God. God bless us. Palakpakan na to si Lord. Father, in the name of Jesus, we are so much thankful for your word, for reminding us that accumulating more knowledge will not make us bad or will not make us hambog or garbuso, but it will entail a very beautiful promise. It will cause us, our spiritual selves, to develop, to grow, and to mature. And this is our desire, Father. Not only for blessing and blessing and blessing, and eventually our attention will be diverted, we will be deceived by our feelings. If we have plenty, if we have many. Father, thank you that you allow us to understand that it is only through your word that we will grow, that we will mature. We understand, Father, that we are numbered and we are limited by numbers, by time. Yet, you have prepared us an eternal life, eternity. Panahon nga wala'y orasan, panahon nga wala na'y panahon. Wala na nasakop sa distansya, sa space, o sa time. Uga nga mo mamahal sa kinabuhi, ana-ana, uban kanimo, wala na sila mahisakop sa time o sa panahon, sa orasan. Thank you, Father, that you are teaching us
here while we are still in these temporal bodies, physical bodies, to take care of our spirit. Because this is the most important part of our lives, our spiritual beings. Let's bow our heads and I would like to pray. If you remember, if you don't remember or you remember that you have imong gitugyan, imong kinabuhi, you have surrendered your life to Jesus Christ. But you nagduha-duha ka igsoon, you're in doubt. You can pray this prayer again and make it sure, be sincere and be true to yourself. Do not deceive yourself. Pray this prayer with me. Father in heaven, I ask for your forgiveness of my doubts. I care too much of this world. Forgive me, Jesus. I am forgiving myself for shortcomings that I had done against me, against you. God Almighty, I receive you, Jesus, as my Lord and Savior from now on until forever. Holy Spirit, dwell in my life, for I will embrace you every moment, all the days of my life. For I am here in this limited world. I believe that you will bring me home to your unlimited eternity. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. Amen. Atong tagagbasipang pakpak ang atong buhi nga Dios sigson. Pagkanindot sa mao nga pulong, amen. Nakaibawta nga limited ra ang atong kinabuhi diari sa kalibutan. So why not atong ihatag ang atong mga pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay ngadto sa langit igsoon mao ba ni atong buhaton ngadto ang magpasalamat ug magdaig sa atong buhi nga Dios. So mintras napatangare atong ihatag ang atong mga kadaugan ngadto sa Ginoo. Amen. Kinsay mo una? Kinsay mo hatag sa iyang nag-alintabo nga mga kadasig, mga pagpasalamat. Lingay mong tapad, inaisig doko-doko, diri na sa tubangan. Amen? Mentras buhi ta igsoon ato ipasundayag ang kaayo sa tong buhi nga Dios. Amen? Kinsa? Oh, si Sister Mirasol ato Tagalog masipang pakpak igsoon. Ignay mong tapad, ikaw na sunod ha. Una ko kay wa may naningog. Hallelujah. May gabi sa tanan. Maghatag og pasidungog, pagpasalamat gud sa atong himangay nga Dios mga kaigsunan in behalf sa prayer warriors sa prayer request nga gipangayo nako. Na-absorb si Bani sa Abuites. Dalaygon kay Ginoo mga kaigsunan. Ang ikaduha, nakashare siya sa iyang kauban sa airport. Nagkurog kuno siya, nag-share. Dalaygon kay Ginoo mga kaigsunan, kay gitagaan siya og kusog kaligon sa pag-share sa pulong sa Ginoo, ihang gipadawat ihang mga kauban. Grabe gyud ang Ginoo mga kaigsunan. Ang ikatulo mga kaigsunan nga akong gipasalamatan kay the time atong pagmandi gitagsa-tagsa silang panawag, 7 man sila nga na-absorb. Gitagsa-tagsa sila hangtod nga gitapok silang 7. Nya diha gyud ang pinaka general manager sa Abuetes. Siya gipaampo. Nagkurog siya mga kaigsunan kay di ba gina siya anad-ana. Siya gipaampo. Gigiyahan gyud siya sa Holy Spirit, giingnan siya sa pinaka-head sa Abuetes nga kanang very good kuno no nga nagpasalamat sa Ginoo. So ingana ka namuhat ba ang Ginoo mga kaigsunan ug ang katapusan mga kaigsunan kay sa iyaha man gyud need trabaho man gyud siya nya ako na lang ihang gisugo. Ang ikaupat mga kaigsunan pag Sunday na bless gyud ko mga kaigsunan kay even katong gi-share nako atong pagalas pag nga Wednesday regarding sa praise God like never before na bless pud siya ato. Mao di ay mga kaigsunan nga first time pud ko nga nakakuan niya nga niisa iyahang mga kamot, ni hilak gid siya mga kaigsunan kay naa kunoy small boys nga nag-ingon niya until when man ka
nga muhatag og pagpasidungog nako. Lift up your hands because I am your God. Gingnan ko ni siya sa gamay kuno kay nga tingog mga kaigsunan. Ipakita ko kanimo ang iyahan naamang guna siya tulo ka verse nga kanunay gina-claim niya. Mateo 6:33, Jeremiah 29 verse 11 o kanang sa Isaiah kanang if the time is right, I the Lord, o mo gina mga kaigsunan. Mao dito nga pag Sunday, grabe nagkurugid siya mga kaigsunan. For the first time gyud niisa gyud ang iyahang mga kamot kay naay tingog gyud nga ni kuan sa iyahang mga kaigsunan. Didto gyud gisurrender niya ang iyahang yung kuan sa Ginoo niya. Ni left up siya, nihilak siya kay mao di ay pag Monday. Good news di ay ang gikuan sa Ginoo. Niingon si God, nihungong ang Holy Spirit nga like never before makita nimo kinsa og unsa ko nga Dios nga imuhang nasinati og imuhang giilhan, imong gidawat karon. Mao di ay mga kaigsunan. In behalf ni sa salamat jud ko sa Ginoo labaw sa tanan sa prayer warrior magdasig kun yung mga kaigsunan. Oh, dako jud kay himuan ang mga pag-ampo. Hallelujah. So ang tanan dungog og himaya kaniya lamang. Og si Ezekiel po di ay highest honor. Dalaygon kay Ginoo mga kaigsunan. Amen. Amen. Kisay mo sunod. Igna ka namon tapad kano sa makamatag pasalamat sa Ginoo kana di na madunggan imong tingog. Amen. Ipidungog pa na yung tingog igsono ipasundayag ba ang kamaayo sa tong buhi nga Dios. Kisay mo sunod. Naapa? Nasige ra sila og smile. Okay, kung wala na igsoon, mamarog ta. Hallelujah. O garita sa tuang tithes and offering ug akong gihangyo si